Hello mga kalangga! So ngayon ay samahan niyo po ako na magluto dahil ngayon ay kakagising ko lang po. Ang lulutuin natin is yung almusala natin. Crab and corn, tapos lalagyan natin ng egg. Tadaan! Dalawang egg yan, pero isa lang yung ilalagay natin kasi isang sachet lang naman siya na crab and corn. So, first natin gagawin ay maglalagay tayo ng zoom in pala yan. Yan, wait lang. Maglalagay lang muna ako ng tubig. Kasi syempre, kailangan niya ng tubig. Pero, bago natin siya lagyan ng tubig, make sure muna natin na malinis. Para malinis din po yung kakainin natin. Bali, kanina, pagkagising ko talaga, as in yung pagkagising ko talaga, syempre, si Rochelle, kailangan palitan ng diaper. Kailangan painumin ng gamot, kailangan pakainin before painumin ng gamot. So, ayun po. Pero, ang nagawa ko lang naman po is yung paglinis ng dumi niya and then yung ihi niya. At nag-map rin po tayo dito sa bahay. So, hindi ko na po yung nakuha ng video. Pero, ngayon, samahan niyo po ako na magluto ng aking kakainin. At ngayon po pala mga kalangga, wala naman po kami ngayon pasok. Kaya, free po tayo kung anong gagawin natin ngayon. Pero may mga school works po tayong mga may mga naka-pending na school works. Kaya, mamaya gagawin natin yun. Tapos mamaya naman po is magra-rise on wheels naman po kami para naman po hindi sayang yung oras, yung panahon, di ba? Siguro gagawin ko na lang po yung assignment ko mamayang gabi. Yan. Dapat talaga meron tayong mga na schedule natin, meron tayong mga goals na dapat natin anuhin talaga. Para kahit papaano, hindi po nasasayang yung oras natin, di ba? Kaya napag-isipan ko po mga kalangga na mamayang mga alas 2 siguro, mag-start na kami mag-distribute nung bigas na galing sa Team Kalangga Qatar Chapter. Kaya maraming salamat po sa Team Kalangga Qatar Chapter sa pag-pledge ng mga bigas. At least, makakapagbigay po tayo kahit papano ng mga libre, di ba? Kaya salamat po sa inyo mga kalangga. Thank you po. At salamat din po sa pagtitiwala sa akin, sa pamilya ko na mai-distribute po yung mga bigas na yan. Thank you so much po. So, bali, ang lang natin dito ay mga kalahati lang siguro. Yan. Okay na siguro ito, no? So, ayun. Yan lang yung tubig niya. Kung may naririnig mo po kayong ingay, sa loob po yun, sila lola, naglilinis ng kuko nila. So, mamaya-maya ay lalagay na natin. Wait lang. Maghuhugas pa tayo ng takip. Kasi hindi ako satisfied kapag alam mo na, nasa sarayan. Siyempre, pag nasa sarayan, kailangan natin linisan pa, di ba? Para ma-make sure lang natin na malinis po. Yan. Ganito po kasi ako mga kalangga. Siguro hindi lang naman po ako yung ganito. Alam kong ganyan din po kayo. So, mamaya, hintayin lang po natin siya na kumulo. And then, lalagyan na po natin yung egg at crab and corn. Yan po sila, naglilinisan. Ay, ang ganda ng linis natin si Lynn. Sabi ko, pareho kami, yung
Yung kamay niya nanginginig, kamay ko din nanginginig. Kaya pareho kami din Ang ganda ng pagkalinis mo ah. Anong kulay yan? Ano din ito? Maroon? Hindi ko alam, parang maligang. Maligang na lang. Ang ganda baga. Guys, pwede na maging manicurista si Ate Celine. Pwede mo pala rin maging sideline, Ate Celine. Tatalunin mo si Ate Edlin. Ay, sayang yung si Bayat. 200 din. Ay, pagbibili na lang kami. Habang nanonood po sila ng Gina. Ito po yung mga gamit ni Rochelle, mga kalangga. Bali, wala na siyang bahog, kaya bibilan ko na po siya. Ito yung mga tissues, tapos diaper niya, and then pang-spray para hindi po magbaho dito sa loob ng bahay, mag-amoy aso. Para kapag may pumunta pong bisita, hindi naman po amoy aso masyado. At ito po, wipes, mga medicine niya, ayan. Mga medicine niya po. Tapos sigaan niya po, ayan. And then ito yung inuman niya, and then ito yung niya, kainan. Asan si Uching? Dito po si Uching sa may diyan talaga yung mga paborito niyang higaan. Sa gilid-gilid. Uching? Pag tinawag yung pangalan niya, natunog yung natunog. Nagalaw yung niya. Uching! Gumagalaw yung buntot. Uching! Alam niya kasi tinatawag siya. Very good talaga siya. Diyan siya nahiga na. Very good ka talaga, Uching. Very good ka talaga. Dati ayaw niya dyan humiga. Ngayon, diyan na siya humihiga. Uching! Rochelle! Bingi siya. Yan si Uching. Uching! Hi! Ito yung update natin sa kanya. Ayan, kumukulo na po siya, mga kalangga. So, open na natin para mailagay na natin yung dapat ilagay. Lalagay na natin ito. Alam nyo, paborito ko po ito. Pero minsan ko lang naman tong kinakain. Naging paborito ko lang to nung natikman ko na siya. Soup siya, soup. Tingnan niyo, mga kalangga. Ganyan siya pag niluluto. And then, maglalagay tayo ng egg. Egg. Ito. Wala ako ng pang-ano. Siyempre, bago yan ay aanuhin muna natin dito siguro. Tataw-tawin ko muna po. Para pag nilagay natin, medyo mahapdi sa ito dito lang. Para medyo malayo.
So, rukay-rukayin muna natin para matunaw po yung kanyang ganito siya mga kalangga. Tinutunaw ko po yung mga ano sa gilid-gilid. Yung mga buo-buo. Yan, yung mga buo-buo. Lang parang natatabingin na siya. Okay, done! Wala naman itong ibang kakain kundi ako lang. So, ayun, nakapagluto na tayo mga kalangga. Kakain na tayo. Ang sarap niya mga kalangga. Apel na to. Pagluto na ako. Luto na ako, guys. Nakaluto na ako ng breakfast natin. Late na kasi ako nagising mga kalangga, kaya ngayon lang po tayo magbe-breakfast. Tapos, binigyan po ako ng kanggus na ginataan ni Ate Nining. Ayan po. Galing po ito sa kanila. Kaya thank you po. So, ito po yung ating breakfast mga kalangga. Tcharan! Yan. Ayan mga kalangga, dumating na yung bill ng kuryente. Tubig. Ayan po. Kailan ang ano nito? Kailan ang due date? Kailan ang due date niya? Ngayong 9... Ah? Ay, hindi. Kasi yung due date nito? Ang due date niya ay August 27. Bilis. Yan po sila naglilinisan.
Bihira lang po ako lumabas sa bahay. Kahit sa ganito, bihira lang. Lagi lang po akong nasa loob ng kwarto. Pero kapag may gawain, syempre lumalabas naman po ako. Pero may time na talagang hindi po ako lumalabas ng kwarto. At hindi rin po ako nagagala. Lumalabas lang ako kapag may kailangan bilhin, ganun. Halimbawa, may project na kailangan bilhin sa kapatid or project na kailangan bilhin sa sarili. O kaya naman, may kailangan na bilhin dito sa bahay. Doon lang po ako lumalabas. At ang lagi ko lang pong kasama niyan si Tita Mabel. Nagpapaservice po ako sa kanya. Yun lang yung mga yun lang yung mga ginagawa ko dito sa bahay. Dito naman sa bahay, hindi naman masyadong kailangan linisin kasi araw-araw naman po kami naglilinis. Kung may minsan naman na hindi nakakapaglinis, nagjo-general cleaning minsan. Yung siguro after 1 week siguro. Dun lang. Naglilinis-linis kami and then syempre kasama na dun yung paglalaba. Tapos pagdating naman dito sa labas ng bahay, may kanya-kanya naman po kasi kaming mga gawain. Lalo na yung mga kapatid ko. Si Althea dito sa labas, nagwawalis ng buong paligid. Si Ian, tagabahog ng mga aso. Tapos, yung iba, sila Aan, naglalaban ng sarili nilang mga damit dyan sa kabilang bahay. Kasi may sarili naman po kaming washing machine, tig-isa dito sa bahay, tapos dito sa kabilang bahay. Yung unang washing namin dun sa kabilang bahay, bigay pa yun ng sponsors. Tapos dito naman po sa kabilang bahay, binili ko naman po galing sa sahod ko. Kasi ayoko pong mapagod si Lola at meron nga pong barado yung puso niya. Kaya sabi ko, pag-e-endusan ko muna si Lola ng washing na automatic na hindi niya na kailangan pang magbanlaw or magkusot. Yun. Para hindi siya hingalin. Tapos, bawal kasi sa kanya yung mga mabibigat na gawain. And then, bawal sa kanya yung masyadong masaya. Yung masyadong mapagod. Yung mga ganun. Kaya sabi ko, paglalaanan ko ng si Lola kasi kailangan niya. Tapos, meron pa nga siya sa akin hinihiling yung bike, kaso wala kaming mahanap na bike. Pero yun mga kalangga, pinag-iipunan ko naman po yun. Hindi ko naman po basta-basta na binibili lang ng wala sa parang yung tawag doon, parang biglaan bili. Hindi naman ganun. Talagang pinag-iisipan ko muna kung bibilhin ko ba? Kailangan ba talaga? Magagamit ba talaga? Hindi ba siya mai-stock? Ganun. Kasi alam nyo, may mga realization talaga ako kapag yung dito sa course ko po. Kapag nagtuturo yung teacher, nare-realize ko na dapat talaga hindi nagsasayang ng pera. Dapat talaga pinag-iisipan muna bago mo bilhin tong bagay na to kung talaga bang makakatulong, talaga bang kailangan. Kaya tamang-tama po pala yung course na to sa akin kasi para ma-budget natin ng maayos yung pera. Kasi financial management So, ibig sabihin, pag-manage ng tama sa pera, di ba? Kaya, yun po mga kalangga, naisip ko rin na pag-isipan pala natin ng mabuti kung
kailangan ba talaga natin or gusto lang natin siyang mabili dahil nakita lang natin sa ganun. Kaya talaga ngayon, very nagtitipid na ang taong ito. Wala lang, share ko lang mga kalangga. Kumbaga, kwentuhan na rin natin. Kwentuhan. Hindi, para at least nalalaman po natin, nagiging aware po tayo, di ba? Kasi may mga tao na basta lang bili ng gamit. Kumbaga, hindi pinag-iisipan. May mga ganun, di ba? May mga ganun na nangyayari sa buhay natin na akala natin, kailangan talaga natin, pero at the end of the day, hindi naman pala talaga siya kailangan. Yung mga ganun. Kumbaga, nabibigla lang tayo, na-overwhelm lang tayo sa gamit. Na akala natin magagamit natin sila agad. Or magagamit natin sila pang matagalan. Yung washing kasi mga kalangga, nagagamit naman talaga siya pang matagalan. At hanggang ngayon, ginagamit pa rin. Kaya kapag bumibili po talaga ako, gusto ko yung talagang magagamit siya. Tsaka kapag alam kong meron pa naman, hindi ko naman agad pinapalitan. Kasi, syempre, meron pa naman, kaya pa naman siguro. Yun. Tsaka mahirap talaga mag-budget, no? Lalo na kung sakto-sakto lang yung pera mo.